Hi guys! Welcome to my first video on my YouTube channel. This is Anthony, your hairstylist. Actually guys, I'm I think 15 years na ako sa industry ng salon. So first time kong gumawa ng tutorial. So guys, ang gagawin natin ngayon, since kung makikita niyo yung hair ng client o yung hair ng model, this is previously bonded. Rebonded na siya, the same time color treated. So, damage na talaga yung dulo, dry na yung dulo niya. So, ang gagawin natin, rebonding with Brazilian Botox. So, instead na ilalagay natin yung neutralizer, gagawin natin, after the number 1 or letter A na gamot, pagka-wash natin, tsaka natin ilalagay yung Brazilian Botox para hindi ma-damage to at the same time ma-treatment. At no worries guys sa kulot niya, mariremove siya ng letter A at makakatulong din ang Brazilian Botox para at least kasi ngayon ang gusto ng mga client ngayon gusto nila ng rebond pero ayaw nila ng masyadong flat or ayaw nila masyadong straight yung hair nila. So gusto nila volume, hindi man natin malagyan ng volume, matatanggal natin yung curl ng hair niya. 70 to 80%. Depende pa rin sa texture ng hair. So gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin ay ingatan to para hindi siya ma-damage ng sobra. At hindi rin siya mag-rubberize. So, rubberize, so yung parang goma, yun ang gagawin natin today. So, wash out lang kayo guys hanggang dulo para mas masundan pa natin yung ating video. This is sa YouTube. Thank you. Okay, so ang gagawin natin, first natin ay section natin by 4. Very important ang sectioning ha, para at least good sectioning, good result. Okay, so na-section na natin ng 4. Kukuha tayo for another. Then, dito, nag-ready ako. This is the letter A. This is for rebonding. And ito yung treatment na gagawin natin. So, ang gagawin muna natin, treatment muna. Mask treatment para sa hair niya. Para pag naglagay tayo ng gamot ng rebonding hair, malagyan man siya, hindi siya totally kakapit sa buhok kasi meron siyang treatment. Okay. So, ito yung pinaka-mask treatment natin. Lalagyan natin yung dulo niya. So, this one, pag nakita mo yung talagang previously rebonded niya, yun ang lalagyan mo at the same time yung pinakadulo. Ulit-ulit lang yan. Pag may mga ganitong case ng hair, guys, so importante talaga yung consultation, then ask the client kung ano mga pinagawa. Sometimes kasi may mga dark color ng hair, tapos sinasabi nila virgin color or something na hindi nila pinakolor. So, as a hairstylist, makikita talaga natin yung difference ng colored hair and yung hindi colored hair. So, mas nakatuto ako dun sa dry hair niya. So, guys, kaya hindi ko muna siya ginupitan kasi sometimes, yung mga ganitong, nakukuha pa ng Brazilian or ng Botox. Nagagamot niya pa. Hindi mo matanggal 100%, malales siya.
nalalas niya yung damage. Marami na kasi pinagdaanan yung hair niya. Colored, rebond, keratin. So, ito yung magsisilbing sunblock or protection para hindi ma-damage ng rebond yung previously rebonded niya. Okay lang damihan niyo para at least hindi siya talaga madapuan ng pang-rebond. Then kahit anong gawin nyo guys, kahit anong gawin nyo sa hair, kasi laging may section na para at least step by step, malalagyan yung hair. Tapos kung gusto mo pagupit ng client or may gusto niya ipatanggal, siguro mga after 2 to 3 days after you wash, pwedeng pagupitan para lang hindi magputukan yung dulo niya. Kasi sometimes may mga hair na after rebond, after Keraban, or after treatment, pag ginipitan mo, puputok yung dulo niya. So, we'll see. Disclaimer ha, guys. This is my technique, okay? Ito yung technique ko for how many years na. Pag may mga ganitong, pag may mga ganitong scenario, pag may mga ganitong texture or status ng hair, ito yung technique na ginagamit ko. So, may mga ibang hairstylist, ibang technique naman. So, ito lang naman sa akin pangdagdag kaalaman nyo para lang makatulong sa ibang nagsisimula na gustong pasukin ang salon industry. At, okay, since tapos na natin ilagay yung treatment sa hair niya, yung mask treatment, magsa-session tayo, mag-ready kayo ng towel para pamuno sa mga excess para at least hindi siya hindi malagyan agad ng gamot yung rebonded or yung previously rebonded. And this one, meron din siyang treatment, syempre, para at least hindi siya maging sobrang strong.
Tap-tap lang tayo. Um, yung punas. Pag mga itong sensitive yung hair talaga, hindi siya pwedeng DIY. Medyo mabusisi, matrabaho. Kasi kailangan natin ingatan yung hair ng client. Ito yung kalat natin ng gamot. Itilang natin siya para hindi tayo suklay ng suklay, suklay ng suklay, para hindi natatanggal. Ang nangyayari kasi minsan, suklay ka ng suklay, suklay ka ng suklay. So, inaalis mo yung gamot. Yung hindi nalalagyan ng gamot, yung ibang strand ng hair. So, ganyan ginagawa ko. Suklay ko lang, then, check mo lang siya, meron lahat, then suklay, then, itim mo lang siya ng dalawang daliri. Para sure na malalagyan mo siya lahat. Apply lang ng apply. After this rebonding, so gagawa naman tayo ng balayage, color highlights, fashion color. So, lahat yun i-video natin, guys. Turo natin yung ating kaalaman. Share natin yung ating kaalaman. Siyempre, yung mga nag-experience. Yung mga... Actually, guys, hanggang ngayon may mga matututunan ka pa rin talaga sa mga kapwa mo stylist. So, ang pagiging hairstylist is hindi natatapos doon. Never stop learning yan. Every day may matututunan ka. Kahit habang pumapasok ka sa salon, marami ka pa rin matututunan. Hindi nawawala yun. Hindi mo alam si ganito, hindi mo alam si ganyan. Pwede kang magtanong sa iyong kapwa hairstylist kung ready siyang mag-share ng kaalaman. At hindi kabawasan yon, hindi yun kababuhan. Kaya may mga training. So, itong natutunan ko guys, natutunan ko rin naman to sa mga seminar na inatinan ko, sa mga trainings, sa L'Oreal, Scarscope,
Yan. Davines. Tinuturo din nila to syempre. Hindi tayo magiging madamot sa ating kaalaman, pero syempre, mas maganda yung uma-attend din tayo sa mga training ng mga brands para at least natututunan natin yung procedure ng kanilang mga gamot. Napaka-importante nun sa salon industry, syempre. Iba-ibang procedure, mas maganda yung napagsasama-sama mo. Pero bawat hairstylist kasi, bawat hairdresser, may kanya-kanyang technique, pamamaraan, pinag-aaralan, sa mga mixing ng color, ganyan. So, as experience kasi, yung mga nakasama kong hairstylist, hindi naman talaga sila naging madamot sa mga kaalaman nila. May mangilan-ngilan lang ako nakasama na madamot na hindi naman natin sila masisi kasi knowledge nila yon. At syempre, kailangan natin i-share yung ating kaalaman para sa mga bagong henerasyon. Ayan guys, oh. Ito nyo, pag sinuklay ko siya, kahit na may gamot siyang pang-rebond, so hindi siya direct pupunta dun sa hair na dry. Kasi meron siyang hair mask treatment. Pero syempre, explain nyo pa rin sa client na kung yung previous rebond nila, yung previous hair nila. Kaya very important ang consultation, ang question and answer. Kahit makulitan si client, ang importante, napaliwanag mo, natanong mo siya kung anong previous yung pinagawa. Kaya ako guys, sinasabi ko sa mga kliyente ko, mas maganda yung meron ka lang isang hairstylist kung talagang nahiyang ka sa kanila, huwag ka nang lumipat. Kasi pag palipat-lipat ka ng hairstylist na hairdresser, dun minsan sira ang hair. Kaya very important yung meron ka mga regular client, pinaliliwanag mo sa kanila, wag agad yung kita, wag agad yung singil, explain mo sa kanila kung ano bang dapat o ano bang gusto nilang mangyari sa hair nila. Yun. Then, pag sinabi nilang gano'n, explain mo naman kung meron kang may dadagdag na treatment or kung anong pwede sa buhok nila, kung anong hindi pwede. Explain mo ng maayos para at least maintindihan nila. Pag-insist man sila, at least pinaliwanag mo. Siyempre, gagamit tayo ng ear cup. I-video natin buong process. Then, sa ganitong texture ng hair, so hindi ka pwede magbigay ng time. So, what I mean is, check mo siya every 5 minutes, 10 minutes. Hindi mo siya pwede bigyan ng after 25 minutes, i-check mo. Kasi nga, yung hair ni mom is dry na. So, from time to time, check mo siya. Sometimes kasi,
may mga hair na nagre-react agad after 5 minutes or minsan pagkalalagay lang ng hair. So, check natin yung hair ni ma'am dito. So, kita mo naman, matibay naman siya. So, diretso ka lang. Sa baby bangs niya, huwag mo nang lagyan ng pang ribbon. Kasi yan ang Brazilian Botox, may straight naman nila yan. Kaya importante ang section by section. Sectioning para at least lahat nalalagyan. Galing na rin tayo sa mga malalaking salon. Kaya yung knowledge natin, marami-rami na rin. Pero syempre, never stop learning. Ika nga. Doon sa mga client na gusto magpagawa, pwede kayo pumunta sa Ola Hair and Nail Salon dito sa Taguig, Santa Ana. So, book lang kayo ng appointment. May appointment tayo guys here. Talagdag. Punasan natin siya. So, yung mga client na TV. TVs, yung mga stricto. Huwag niyo kayo babash guys ha, kasi ginagawa ko is yung kaalaman kong technique sinishare natin. So, tulad ng sabi ko, may mga hairstylist na kanya-kanyang technique, syempre. Pero yung technique ko naman is, syempre, nakuha ko din sa mga seminar, sa mga training ng malalaking brands. Ayoko na magbagit ng mga brands kasi makapagbayarin ako. Ang tawag pala dito guys is sa mga nakakaalam, Caravan. So, keratin combination na or collaboration ng ribbon. Kasi nga, lately, may mga client na gusto nila ng ribbon, pero ayaw nila lang straight. So, explain nyo rin na not 100% straight. Depende pa rin sa texture ng hair. So, huwag kayo magpo-promise ng 100% straight, syempre. At makikita nyo naman yan pag yung ribbon, pag na unat niya na yung straight ng hair niya, kahit hindi niyo pa binabanlawan. So, lalambot yung texture niya. So, check natin yung una natin nilagyan. So, kahit na may ribbon yung kamay ko, kahit hawakan ko siya,
Hindi siya direct na pupunta sa hair kasi nga meron siyang mask treatment. Katulad nito, see? Pag suklay mo pa lang, makikita mo na yung straight ng hair niya or nawala na yung or na less yung curl ng hair niya. So kahit matanggal yung curl ng hair niya at least 30, 40%, 50%, matatanggal pa rin ng hair na yung kulot niya ng keratin or ng Brazilian ng 50%. Magle-less. So pag pinagsama mo yung straight ng 40% ng ribbon sa letter A, then yung 40% ng straight ng keratin, mawawala siya. Okay? So, kakadaldal ko guys, parang inantok na yung model. Ano, see? Tapos medyo may kulang pa rito. Importante yung check. Ingatan, wag malagyan ang scalp ng pang-ribbon. So, dyan nagsisimula yung pagkapanot or pagkakalbo. Kasi pag nalagyan yung anit mo or yung scalp ng pang-ribbon, tapos hindi na wash ng maayos, nainitan, marami na akong na-experience na gano'n. Or nakita. Kaya kailangan nyo ingatan, huwag malagyan yung scalp. Check mo lang siya from time to time, huwag mula doon sa nilagyan mo. So, kikita mo naman, meron pa rin siya, kahit pa paano. So, at least, lumambot na yung curl niya. Ganun din guys at balayage, sa color highlights, meron akong technique or may kanya-kanya tayong technique for toning, kung paano natin maaabot yung ash, depende pa rin sa hair, syempre, gagamit tayo ng bleach. Pero ngayon kasi may mga balancer na siya, kaya mas okay na gamitin ng bleach. Kasi may balancer na, Paraflex, mga ganon, mga Laplex. Gagawin natin next video foil highlights or foliage or balayage. So maghahanap tayo ng mas maghanap tayo ng check natin yung mga virgin hair or virgin hair sa bleach para at least makita natin yung result. Pag virgin hair sa bleach or yung wala pang kulay, kulayan natin. So medyo hilaw pa siya. Ito yung mga baby bangs na huwag lang lagyan para at least kasi madaling mag-react yan. So lagyan na lang natin siya dito. Lagyan natin. Then minsan may mga client na nagko-complain regarding sa mga bangs nila na mabilis daw kumulot. So advice nyo sa kanila pag maghihilamos, pag mag-wash ng face, so lagyan nila ng cover dito. Minsan kasi nalalagyan ng facial soap, basa. So, kaya mabilis kumulot. So, minsan, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang, bumabalik talaga yung pagka-curl nila sa bangs nila. Kasi nga, hindi nila namalayan, nababasa ng facial soap nila.
Kaya maglagay sila ng headband, something ganon. Okay, mamaya babalikan natin after 20 minutes. Check natin. Or 10 minutes. Babad lang natin para at least kahit pa paano mag-straight. Balik tayo mamaya. So guys, yan, naka 20 minutes na. Check natin yung hair. Nag 20 minutes ako guys kasi nga virgin yung kanyang regrowth para at least ma-check natin. So, wala na yung kanyang curl. Diba? So, see, makikita mo yung dulo niya. Walang mailagay. Walang nalagay na pang ribbon. Check mo rin siya section by section. Okay. Check mo lang siya. Then, water spray sa may laylayan. Konti lang. Section by section ulit. Check mo. Diba? Straight na siya. I'm not saying na straight siya 100% sa may gamot na. So, kita mo, straight na siya. Siyempre, pag binalawa mo yung kulit yan. Kaya, lalagyan mo siya ng Brazilian Botox. Pag ganyan, sinuklayan mo siya, kinontro mo na siya, water spray ka lang, especially sa may laylayan. Palagyan mo ng pang-ribbon yung dulo, hindi direct pupunta dun sa hair. Ibig ka lang ng konti. Then, so yung mga ibang idea naman, ibang technique, pwede kayo mag-comment down below para at least share tayo ng tawag dito, ng kakayahan, ng idea. Wala ko na makikitang nakaalis sa then water spray ka lang. Kahit hilain mo yan, guys. Diba? Hindi siya safe ka na hindi siya madadamage kasi meron siyang treatment. Yun ang nagagawa ng treatment or hair mask treatment sa laylayan. Maganda itong technique sa mga nag-start, sa mga nag-uumpisa na ayaw mong madamage yung hair. Kasi guys, once na ni-rebond mo ang rebonded na damage na, ending niya, magda-damage talaga siya ng super damage.
Kita mo siya. Hindi siya mag-ruberize. Supply. Ayan. Fill doon. So, then, punta ka dito sa banks. And then this one guys, yung sa may banks, sometimes may kulot talaga yung banks niya. So, huwag mo siya direct lagyan ng gamot. Kasi ito yung madaling putol to or ma-damage yung ganito. So, kulay ka lang, then lagyan mo siya. Kasi medyo not medyo, manipis yung ditong part ng hair natin. So, kaya lagyan natin ng treatment. Yan yung mga after 2 weeks, 3 weeks, 1 month, kulot na. Pag tinamaan ng mga facial soap, yan. Then, sukulay ka lang dyan para at least hindi ma-stuck yung gamot. Then, water spray. At ingat-ingat kapag nag-iron ka ng buhok. Ingatan mo yung ditong part na to. Pakikita ko sa inyo kung paano siya planchahin. Ito na dyan, umikot ka. So, first video mga sis, mga guys. Kaya, medyo kung naguguluhan kayo, kami rin. So, balang araw magiging perfect na yung ating pag-video, ating pag-vlog, ating tutorial. Ganap tayo ng mga model. Na willing, syempre. So, kung makikita nyo, dito talaga yung more curl yung model. Diba? Okay. So, hindi siya. Spray mo lang ng water. Lagyan mo lang. Ako kasi guys, mula nung natutunan ko na to, hindi na ako talaga direct na nag-rebond.
So, hindi ko na sinuggest talaga sa client or sa mga client, regular clients ko na huwag na silang yung ribbon talaga na usually ginagawa ng neutralizer, gano'n. Ito na yung ginagawa ko. So, para at least less time, hindi na ngala yung client, hindi na inip. Same time, hindi na super damage or hindi, ah, tawag dito, hindi nabugbog yung client, yung gamot ng client or ng hindi siya. Kasi ang ginagawa natin, minsan, nire-reband natin, neutralizer, then plancha ka na naman, then lalagyan mo ng keratin, plancha na naman. So, instead of gumanda, ang ending, nabubugbog na plancha yung hair ng client. Kaya minsan, kala natin, okay. So, yes, pagka-ribbon mo, kasi dati, pag niriban mo, makita mong maganda, pag blue day mo pa lang, maganda na yun eh. Yun na yun. So, wag mo na siyang dagdagan pa ng Brazilian keratin. For me ha, experience ko, yung aking procedure, yung technique ko, so hindi ko na siya, pag niriban ko siya na may neutralizer, then hindi ko na siya inaalok ng Brazilian, hindi ko na inaalok ng keratin, kasi nga, yun na siya, maganda na. So, wag mo nang dagdagan pa ng Brazilian para mas dagdagang kita. Hindi. Kung Brazilian na siya, Brazilian mo lang siya. So, pag riban mo siya, riban mo na lang siya. Ang treatment mo, yung mga hair mask treatment, yung mga keratin mask, huwag na yung keratin na pinap-iron, mabubugbog lang na mabubugbog. Instead na gumanda yung hair ng kliyente, mas nadadamage pa siya. Kakaplansya mo ng kakaplansya. Okay? Balik tayo mamaya, guys. Okay, guys. So, ngayon, mag-face mask ako. Mag-blower na tayo. So, bago tayo mag-blow dry, tatanggalin natin yung mga excess, yung residue. Tinatanggal ko talaga yung residue para at least yung mga excess. Kasi yung gamot niya pumasok na sa loob ng hair, sa cuticle ng hair, pumasok na siya. Tatanggalin natin siya. Okay, mamaya balik tayo para mag-blow dry na siya.